I just got a hit, boy. Kung meron nga siyang 300, magpalapat kamay. Yan. Hindi yata naka. Dito, yan. Meron siyang 312. Diba? Ganyan po yung supply na karga niyan. Yun yung talagang normal. Lalo na kapag sira regulator mo, hindi yan magdi-discharge. Kaya wag ninyo hawakan yan kasi 300 volts. Okay? Ngayon sa secondary naman, tuturo ko sa inyo yung B+. Ayun, yun. Pwede ka mag-check dito sa capacitor Basta dito. kahit Ayan, NB+. positive nito. Dapat may masukat ka dyan kung ano hinihingi Pwede niya. yun. Dapat meron ka dyan mga Kahit walang 140 B. volts. Walang B, plus lang. Pwede. Oh, B+ niya yan. Papunta dito yan, B+. Yan. Diyan yan pupunta. Check mo dito. Dapat may mga 140 ka masukat dyan. Ito? Oh, mga 100. Dito ba sa dulo? or kahit doon? 140. Nakakatakot. Oh, kahit dito. Connected dot yan. Nakakarinig. Sige, lapat mo lang. Oh. Meron siyang 100. Sige, lapat mo pa. Hindi nakalapat. Ayan, 140. Tikit mo lang. Gumagano yung kamay niya nanginginig. Dito. Dito. Pwede yan. Ayan. Ayan, 141. Dito yan tatagos sa B+ niya. Check mo dito. Pare-pares Dapat one. mo. Iba-iba naman. Ayan. Same. Okay. Halimbawa, yung problema ng TV, walang sound. Ito yung audio natin, di ba? Yung una nyong alamin, kapag wala siyang sound, titingnan nyo kung may supply. Ito. Yun, di ba? Yan. Check mo dito yung kanyang supply. Ito yun, ah. Ito. Oh, yung positive na yan. Yan. Ayan. Ikaw sa audio ka ma-assign yan. Halimbawa, meron ka ng supply dyan. Ngayon, kapag meron kang supply dyan, ibig sabihin, may pumapasok dito sa IC mo. Kapag wala kang sound, either IC yung sira o speaker mo. Pwede yung signal na galing dito sa Proma mo ang may problema. So ito, okay. Kasi dito yung galing sa tuner, di ba? Halimbawa, tuner gamit mo. Papasok yan dyan, dito. Yung out niyan, pupunta dito sa audio in mo. Yeah. Katawakan mo yan, walang kuryente yan. Kasi 24 volts lang yun, di ba? Ano na? Baka masagi ko to. Hindi. Ingatan Okay mo. lang to. Yung gold mo. Sige, kaya mo yan. Itong dalawa? Ah, yan. Yan. Sige, walang kuryente yan. Hindi, ito. Yung may wire. Ito. Ah, yan. Tsaka to. Yan, 8.6. Diba? Okay. Ganon din sa kabila nun. So Dapat okay ganyan yun. yung masukat mo. Ingat ka. Oh, yan. Sabit mo lang. Saan ko sasabi? Ayun. Yan. Yung supply nito, dito galing yan. Ito yung regulator kanina na 5 volts. Ito yung sumusupply dito sa memory. Check mo itong pin number 6. Merong 5 volts yan. Ito. Yan yung supply ng EEPROM. Oh. Yan. Huwag mong galawin. Yan. 5.3. Tapos sumusupply din dito yan. Yung 5 volts. Tapos tagos pa dito yan. Yan. Check mo to. Yung isang paan yan. Ito. Yung hindi ground. Yung isa. Yung isa. Yan. Yan, okay? May 5 volts din siya. Yung purpose lang naman niya is short niya sa ground. Kaya yan ano. Kaya yan lumilipat kapag halimbawa volume yung pinipindot, channel yung lumilipat. Ibig sabihin nun, sira na yung tack switch. Nagkakaroon na ito ng
mataas na resistance kaya hindi na siya tumutugma. Dapat pag tap switch, kukontak yan pag ano. Patay natin. Yan. Tutok mo dito. Dapat tutunog yan kung good siya. Dito ko na. Yung isa pa. Saan mo ano? Dito. Sa kabila. Ito. Yung ground yan, magkasama yung tatlo. Pipindutin natin. Sige. Dapat tutunog yan. Yan, di ba? Ibig sabihin good yan. Yun lang po mag-test yan. Kapag pinindot nyo, hindi na yan tutunog, ibig sabihin, nag-high resistance na to, marumi na yung loob. Papalitan na po yun. Pwedeng linisin ng thinner, pwede rin. Tsaka kapag nag-troubleshoot kayo sa mga control, ang una nyo talagang alamin yung kanyang supply. Yun po yung napakalaga na dapat may mga supply itong mga importanteng test point yung mga voltage. Yung lumitaw doon, puro green na lang. Ibig sabihin nun, kapag... Ano pag inon green? Ha? Pag inon green. Pag on mo, kahit may tao yan, green yung picture. Ibig sabihin nun, nasira yung kanyang driver na kulay green. Dito po yan, sa siya. Doon tayo mag-check. Dito? Oo, saglit. Lawan pa natin. Ito natin sa kabila. Okay, kung mapapansin po ninyo, itong CRT niya may nakalagay diyang TB, KR, KG. Ibig sabihin nun, blue, red, at saka green. Yan po yung sa kanya mga kulay. Halimbawa, kulay green lang siya. Ibig sabihin, kapag kulay green siya, ito, walang nagsusupply dito. So yun ang isa. Either walang signal na pumapasok sa kanyang driver. Yung signal po na yun, manggagaling dito sa kanyang chroma. Meron din yung RGB na output. Nasa 1.5 volts po yun, pataas. Dito po yung papasok. Papasok dito sa driver transistor. May mga driver yan ito. Lahat yan ito. Ayan. Ito, driver yan ng green. Ito. Itong resistor. Ngayon, voltage check natin. Dapat may masukat kayo dyan na mga 180 volts. Parang ganon. Okay. Okay natin. Voltage check. Ano? On ko ah. Ayan. Kapag kulay green yung TV, una nyo yung check yung supply mismo ng picture tube dyan sa CRT. Ito, yung P-green na yan. Dapat meron kang 100 plus dyan na makukuha. Itong KG, Mga 180. Ayan. Dapat mga 180 volts. Huwag may lapat kamay mo sa... Yan. Sige, nakasan mo. Yan, meron siyang 142. Ganon din po yan sa ibang kulay niya. Dito sa blue. Yan, 145. Ito sa red. Yan, 140. Kapag isa diyan mawala ng supply, ibig sabihin nun, merong maraming dahilan na pagkasira. Meaning walang signal na pumapasok. Minsan open yung resistor na yan na galing sa pinaka-supply mo dito. So supply yan sa green. Minsan nag-o-open yan. O di kaya itong transistor. Yan. Minsan nag-o-open din yan. Kaya nawawalan siya ng supply. Tapos dito sa 1.5. Kapag wala ng output na signal yan na 1.5 volt hanggang 3 volts, ibig sabihin sira na yan. Jungle IC mo. Yun po yun. Yung chroma o jungle IC. Yan po yan. Napakalawak po ng hawak mo. Resistor, madanang diode, tapos filter. Yan, madanang resistor, papunta na po yan dito. Dito ka po mag-check, titingnan mo kung meron siyang 24 volts na.
Pwede yung lumapat kamay dito. Walang kuryente dito. Dito lang. Medyo mataas. Ito po, sa positive niya. Bigla ka kasi. Tayo po kayo. Asan po dyan? Ito pa. Yung positive niya. Ito po. Ayan. Dikit lang po niyo. Huwag niyo galawin. Hindi ko maano. Dito pa lang. Dikit lang po niyo. Dikit na ba? Dito Ayan. po. Pwede pala dyan. Ayan. Mapapansin niyo meron siyang 26 volts. Kasi 28 yung pinanggalingan niya. Kapag nakita po ninyo yan na may supply na dyan, ibig sabihin may pumasok sa IC, check naman ninyo yung kanyang yoke kung merong output. Halimbawa, vertical niya na 12 volts. Ayan, dito po yung papunta yung kanyang vertical. I-trace po ninyo itong ito po yung kanyang vertical. Ayan, dyan pumasok. Dito po siya pumasok. Ito po yung kanyang vertical. Dapat may masukat kayo yung 12 volts dyan o 11. Try po nyo dito. Ito po. Ayan. Ayan, 11. Ganon din po yung sa taas. 11. Ngayon, pag may output yan, lahat ng 4 po na yan kasama sa horizontal yan. Hanggang dito po yan. Ito yung horizontal driver, yung transformer na yan. Tapos itong transistor ditong maliit. Yan yung kanyang driver. Papunta po dito yan sa ano nito, base. Ito. Yung horizontal output. Mabilis po masira yan. Kadalasan nga pag walang power, ito lagi nasisira. Nasisira madalas ito kung nagka-problema na itong kanyang yung mga coupler na kapasitor, yung malalaki na kulay orange ba yan, yung kanyang mylar. Yan, pag nag-iba na yan, halimbawa may number yan na 1 microfarad. Kapag hindi na yan naging 1, bumaba na ng gusto, nasisira po yung kanyang horizontal dahil iinit po ito. Tataas yung voltahe ng B+. Halimbawa, pag may B+ na yan na 160, ibig sabihin, madadamage na po itong horizontal niya. Kaya yan na po yung simula ng pagkasira. Kadalasan, chinecheck po yan dito. Dapat may masukat po kayo dyan ng mga 130 volts. Dito sa collector. Ito lang po tagos ng collector. Try po yun. Ito. Test po ninyo dito. Ito, sir? Yan dyan. Sige, dikit mo lang. Sige, dikit. Yan, mga 159. Pero dito sa B+, ito B+ niya. Ito. Diyan din po yung papunta. Yan, sa 140. Normal lang po yan. Kadalasan sira nito, shorted. Kapag shorted na po yan, hindi na po yung magpa-power yung ating TV. Nagpo-protect na po yan. Ang protection po niyan, papunta rin dito sa kanyang chroma. Tapos meron transistor yan na sa niya, yung protection. Yun po yung nagpo-protekta sa mga parts na taon ba ito? Ito po yun. Ito ba? Yan ako. Yung supply, di ba? Yung supply niyan 6 volts dito sa pin, 5 volts dito sa pin number 6. Yan po yung una tinetest diyan. Dito ba? Ito nakalagay yun. Pang number 6 pa. Yan, 5, 6, 7, 8. Yan, kung mapapansin po ninyo, normal yung kanyang supply. Ngayon, kung may problemang ganon, makukuha po natin yun sa pamagitan ng kanyang remote o yung tinatawag na service mode sa remote. I-enter mo po yung code na yun para ma-access mo yung kanilang service mode. Hindi yung halimbawa, mga vertical height, kumipot po siya, hindi na kompleto yung tao. Ibig sabihin nun, yung memory nito, doon may problema. Doon mo yun i-adjust sa pinaka niya, program para mapag-ganon mo. Yung ibang technician, kapag hindi ma-access yung service mode,
dinadaya na lang. Halimbawa, may capacitor dito sa vertical. Papalitan nila yung value niyan para gumanon, umangat. Pero meron na siyang problema. Yung tao medyo humaba konti. Kasi nga, inangat mo, di ba? Dinaya mo lang. Kaya iba pa rin na may balik mo yung kanyang tubig. Oh, hindi naman po nabibili yan sa market. Mabibili mo yan blank, walang laman. Ngayon, kung wala siyang laman, kailangan mo ng kanyang bin file. Yung pinaka-file niya. Kukopyahin mo yun, tapos ilagay mo sa... Hindi yun nawawala. Kasi pag nawala yan, wala ka na makikitang signal dun sa TV. Wala nang palabas yun. Okay, check mo yun. Ito, yung 5 volts na yun. Yun mo pa. Ayan, 4.8. Umawala. Yun mong malakas. Ayan, 4.8. Almost 5. Ito ang 32 niya. Yun na. Ayan. Kung mapapansin niya, 7 lang siya, di ba? Ibig sabihin, may problema po yan. Kasi 7 lang siya eh. Ha? Dapat 32 ba? Oo, dapat 32 talaga yan. Either na lumagpas yan, hindi yan bababa ng 32. Kasi pag nagkulang na yan, hindi na yan gagana. Ngayon, ibig sabihin, may problema ka sa supply ng 32 mo. Ang tanong dyan, saan siya kumukuha? Ititrace mo ngayon yan. Patayin natin. Patayin natin sa base. Ititrace mo to kung saan papunta yan. Itong 32. Ito. Saan pupunta yan? Ititrace mo yung kanyang linya. Gamit mo itong trace mo. Tingnan mo kung saan siya pumunta. Dito yung pumunta sa kumuha ng kanyang supply. Sige, tutok mo yung isang tester dyan. Sa 32. 32 ba yan? Oo, 32. Yan, normalis. Dut-dutin mo yung mga pinupuntahan ng circuit niya. Yan. I-trace mo kung saan pa yan pumunta. Dito siya, di ba? Trace mo to. Tumunog. Naluwag yata dito sir. Nakasama dito. Wala nang kuryente yan. Hindi na nakasama. Yan. Jumper yan, di ba? Ibig sabihin, tumagos yan dyan. Dito. Tapos dito. Yan. I-trace mo yan kung saan pumupunta yan. Dito. Dali, rektahin natin. Yung tagos niyan dito yan banda. Mag-test ka pa dito. Ito. Ito ang resistor na yan. Ito. Hindi, ito. Taas na yan. Yan. Yan mo. Sige, nakasama. Yan. Ibig sabihin, yan pumunta. Dahil resistor yan, baka mataas yung resistance. Wala na yan dito. Try mo nga. Kung meron pa siyang kung magbabuzzer pa. Ito. Wala na, diba? Ibig sabihin, mataas na yung kanyang resistance. Ngayon, mag-voltage check ka dito. Dapat meron kang makuha ang 32 dyan. Dito, sa positive na yan. Lagay mo test mo dito. On natin. Hindi. Ito. Try mo dito. Yeah. Dito, sa resistor. Yan, di ba 7 lang? Bago niyan. Yan. 12. Di ba? Hindi pa rin normal. Sige. Ibig sabihin yan, wala siyang 12 dito. Manggagaling lang yung supply dito sa kanyang B+, di ba? Dadaan ng resistor. Dahil wala siyang supply, pwedeng nag-open tong resistor. Check mo ngayon yan kung open ba yan o hindi. Test mo to. Ito. So, gamit mo to. Ito yung isa. Yan. O, diba? Mega ohm siya. Ibig sabihin,
open yung resistor na yan. Kailangan mo ibalik yan. Kailangan palitan. Ito. Papalitan natin. Open daw yan eh. Ito na. Hindi, yung paa niya sa baba. Manda. Asan sa ito? Oo. Ito, tsaka ito. Ito. Yung sa may guhit na yan. Ito, Yan. ito. Tsaka ito. Hindi, ito lang. Ito, tsaka ito. Yung dulo-dulo ng guhit. Mangga. Ano tinatanggal? Yun lang dalawa. Dalawa lang. Ibig sabihin, nag-open yan. Hanggang ba? Okay na. Hindi pa. Hindi pa pareho. Okay na ba? Okay na. Pwede na tanggalin. Kuha ko ng pizza. Kahit hindi na pa. Papalitan na. Ito, kuhanin mo nito. Saan yun? Ito yun. Ay, nawala na. Nahulog na. Ayan din. Ayan. Magkita mo ko talaga. Okay, di ba? Ito yun. Anong number nun? Sa burum niya. Yan yung resistor. Ano value? Pinag-aralan din ba ninyo? Ibig sabihin po na 8.2 ohms. Ito po yun. Yung mga value niya. Ayan. 8.2 ohms. Sapatan ko. Ibig sabihin, gray, red, tsaka gold. Ayan, 8.1. Yan, 8.2. Ipalit po ninyo yan dito sa nag-open. May tutupi ko sa... Sa labas lang muna, okay na. Okay na sa labas. Sa labas lang muna. Kahit wala siyang positive negative. Wala. Mama, sobra. Sige. Iba na. Babad lang niya. Okay. Marunong mag-gina ko siya. Okay. Ngayon, halimbawa po na palit na po kayo nito. Papakita ko po sa inyo yung resulta na kapag nagpalit kayo ng isang open na pyesa, di ba? Sabi ko, kapag yung pyesa na nasunog, ibig sabihin may dahilan. Ngayon, nagpalit po kayo nito, hindi nyo nakita yung ibang sira. Titingnan natin yung mangyayari sa itong pyesa na pinabit po nyo. Sasaksak po natin. Hindi ko nga rin
Ayos pala yun. Hindi, pampinali daw siya. Ah, pwede mo na hugutin lang yan sir. Ah, Inangan mo lang yung puno niya. Makakadulit ko pa yan. Ito magkalalawa ako ta. Mainit yan, wag mo ngamakan naman. Mainit yan. tapos na. Ayan, ngayon natanggal na yun. Hahanapin mo ngayon kung saan yung sira. Okay, gamit mo itong diode test. Ibig sabihin nun, may shorted yan. Dito banda. Yung kanyang shorted. I-test mo itong diode na to. Ano to sir? Hindi, itong diode. Ito. Itong maliit na yan. Yung may sign na zener diode. Hindi, ito. Yan. Yung maliit. Hindi, taas pa niyan. Ito. Ito yung paa niyan. Tsaka ito. Ito sa kabila. Yan. Tumunog, di ba? Ibig sabihin, shorted siya. I-test mo ba itong transistor na yan? Ano sir? Hindi, ito yung tatlong paa. Tatlo. Yan. Ibig sabihin, shorted din. Ngayon. Yung musok eh. Yan, tanggalin mo to. Itong transistor. Tapos lang zener. Baka hindi mo alam yung hawak ko kung anong tawag yan. Ordering sir. Ano? Easy. Easy. Pinapagamit mo ba siya ng paste para ano? Wala tayo sir. Hindi nga nila alam kung anong tawag dun eh. Soldering paste. Oo. Talaga ko kasi yun. Soldering paste. Para mausok, para masakit sa mata. Yun na nga eh. Yung maganda doon. Nagamit ko na sa mga IC ng malinig. Saka din sir. Itong sa taas no? Yung zener diode na yan. Saan ko punta? Ang ganda ng ano, i-video rin na binabaklas mo yung UPS. Ayan. Papasok ko rin. Yes sir. Okay na. Ito, hindi pa masyado. May toothbrush para may pang brush. Ayun, okay na yun. Ito na lang. Ano talaga. Tatlo. Kung magbablog ako dyan, ayusin mo pagkakala na magbablog. Ito, ganyan. Ang part yun na, ang karera na pati ano eh. Oo, na-expect ko lang yan sa kanya. Sa kanila. Anong pyesa yun? Anong trabaho ng pyesa na yun? Ay, hindi ko na pala gagalingan, baka ako na pumasa. Ayun sir. Ayan na. Ayan, okay na. Okay. Ayan, galing mo na. May tawag dyan. May tawag dyan. Ano tawag pala dito? Ayun sir. Tagal na. Baka mapasok ko. Ito. Ano? Tinatanggal ko na yung sir. Yung diode. Ang galing mo yung diode mo. Okay. Yung tawag dito, ano to, yung transistor. Pero
pamili lang ng transistor. Yung pinakatamang tawag dito, BJT. Ibig sabihin, bipolar junction transistor. Pero part lang din siya ng transistor din. Ito, Zener diode. Ang Zener diode, merong nakalagay na voltage yan bawat isa. Ayun, papalitan natin. Ito, pamalit natin. Kailangan pag nagpalit, the same yung number. Gawin pang final dito. Tapos, kailangan sumaksak sa sir na iinom. Eh, ito patandaan mo. Kung saan nakaharap yung kangina, doon din yun. Hindi niya Tama. Saan yung pangalan nakaharap? Doon. Dito. Ay, mali yun. Dapat gano'n. Ganun din. Ayan. Tignan mo na yung butas kung ano paano. Eh, diode yun. Oh, resistor yan. Ito lagi. May kulay, Tandaan mo, may positive, negative yan. May sign naman dito yan. Kung makikita mo sa tinanggal mo. Positive yung may line, ay negative. Yung diode, sa totoo niyan, yung may line, cathode yan. Ibig sabihin negative yan. Negative yan. Okay. Akala mo lang positive yan kapag analog gamit mo dahil dito tatapat yung positive na test rod. Pero sa totoo niyan, cathode yan. Ito yung kanyang positive. Okay. May sign naman yan. May sign. Basahin mo Yung lang. may guhit, doon tatapat yung Yung may arrow, ang positive. Pag ganun ang arrow niya. Dito yung kanyang Positive. block na ano. Yan. Ito. Yung may block. Yan. Okay. Dandanin mo ipit, baka mabasag yan. Mabasag yan eh. Ito gusto kong tanggalin mamaya, flyback. Sir. Baka nakalapat. Iangat mo. Sige, bago may pasok. Bangga rin. Doon na lang sa ulit. Hindi lang. Yan. Ito yung cutter. Nahila mo na ba? Okay na to. Yun ang nalang. Kailangan natin. Wala ka sa bukas. Ako mo kung kailangan ko lang dito, maglupa yung glass ha. Paliit yung paliit eh, no? Hangin lang kasi kaya hindi na init agad. Ito mamaya bro, overall na yung copy yung ano, playback ng TV.
Cutter mo. Wala kang cutter na maliit. O, tuloy ko ba? Hindi na. Sige pa sa akin. Tuloy na lang po. Pasok mo ba? Baka magbigat. Bigat ka. Hindi. Okay. Talas na, mag-request ka na ng bagong cutter. Okay na yan, sir. Balik-balik yan. Okay. Tanda nakabigit. Ito pa tatanggalin natin. Yan. Ano pa tatanggalin natin sila? Okay na po yun, sir. Ayan. I-test na lang po natin. Palitan natin ulit ng resistor. Okay. Ito yung transistor. Ayan, mga... Ito yung transistor. Hmm. Bubukang tropa. Ayan, kulay din siya. Dalawa lang yan. Kailangan ba ng Wala antipara? dito sa signal or wala kang supply. Color green. Ayan. Mapansin nyo meron yung KB. Ibig sabihin blue yan. Tapos KR. Ibig sabihin red yan. Tapos KG, di ba? Ibig sabihin green. Ngayon, green ang lumitaw. Ibig sabihin na may problema. Kulay green. Kasi yun lumitaw sa front, di ba? Ibig sabihin, check mo yung kanya supply. Ito, dito, itong wire, ito yung supply niyan. Dito yan tatapat. Check mo dito sa may inductor niya. Dito. Kung meron, baka mo rin pick up. Kung meron 180 dyan, dito. Dito lang sa ano. Yan, inductor. Check mo yan. Ayan, taas. Normal lang yan, sige. Dikit mo. Ayan, 229. Normal lang yan kasi 29 inches, kaya mas mataas. Ngayon, pag green ang problema mo, diba kung mapapansin mo yan, bumaba dito, di ba? Ito yung kanyang linya. Bumaba. Di ba, papunta dito. Check mo dito kung meron. Okay, di ba? Wala. Tapos, check mo dito kung meron dito. Ito. Yan. Di ba? 24. Mapansin mo, wala siya. Bumaba. Oo, bumaba. Listen. Ang pwedeng maging dahilan niyan kung bakit wala na siya dyan, pwedeng yung resistor nag-open o lost solder. Kailangan mo i-resolder para ma-resume mo yung kanyang voltage. Ngayon, pag na-resolder mo na, ganun pa rin, ibig sabihin, check mo na yan para malaman mo kung nag-open yan o kung nag-change value. Yan. Pag bumaba yung... Pwede mo resolder ito. Sino maghihinang sa inyo? Ba, ikaw na nakaupo eh. Mamaya sila naman. Oo. Isa-isa yan, kuya. Oh. Kasama yun.
Wala kang ano dyan. Hindi ba nakikita? Sa usawa naman. Sa usawan. Yan na naman kasi kadalasan minsan disorder lang. Minsan naglulos dahil sa sobrang init. Kaya naglulos siya. Ayun na. Ganda lang ko. Yan, pwede yan. Ano, test natin. Test. Test na lang dito, tutukan mo dyan. Kung meron na siyang ako. Yun, Yan. maas. Yan, di ba? Iwan natin yan. Test mo ulit. 148. Meron siyang 148. Ngayon, titingnan nyo yung video niya kung nag-normal na. So, diba? Yan yung normal na raster na isang Okay, parang ano siya. yan, dapat yun. Tawag mo lang lagi. Oo, kiti-kiti. Oo. Hindi siya nag-power. Ibig sabihin nun, nag-protect siya kasi walang supply yung kanyang vertical malamang. Kasi yung vertical niyan, kapag nasira yan, nadidetect ng protection circuit niya, kaya hindi yan magpa-power yung TV. Ngayon, hanapin mo kung meron ba siyang supply. Ito, una, check mo itong B+. Tingnan mo kung meron 140 volts dyan. Yan, dikit mo dyan. Nakasan mo. Yan. Yan. Meron siyang supply, di ba? Ito, yan. Dito. Kahit dito lang. Yan, meron siyang 141. Ibig sabihin, normal yung B plus mo. Ngayon, yung supply ng vertical mo, dito yan nanggaling dito sa 28. Check mo itong capacitor na to. Baka mong short ha. Ibig sabihin, wala, di ba? Kapag wala dyan, ibig sabihin, babalikan mo yan kung saan siya nanggaling. Ititrace mo tong 28 volts na line. Baka may nag-open dyan. Kung halimbawa, ito, loose. Pwede mo yan i-resolder para malaman mo kung meron na supply dito sa kabila. Kapag ni-resolder mo, tapos wala pa rin, pwede mo na i-check yung kanyang resistor. Ito, resolder mo lang yan. Saksak pa. Oo, nakasaksak. Ay, hindi. Sa kabila. Pero wala nang supply na ako. Eh, pakul pa rin meron. Ang voltage na naman yan, 28 volts na yan. Hindi yan nakakabot yan. Ayan, inang lang yan. Magaling mag-ina. Ayan, okay na yan. Mukhang ano to ah. Professional mode to. Mm-mm. Ayan, okay. Ano? Saksak natin ngayon. Ay, nagsaksak na yan. Uy, Mas gusto niyo sumabog? Ayun, may tuwid nga. May quit. Kanina. Yan. Test mo. Nakikita na ulit. Ito, tingnan mo kung meron na yung supply. Ito. Hirap. Dito na pina. Pag may dikit, baka mag-short. Ayun. Meron na siyang 27 volts. Kasi yung supply na yan, papunta yan dito sa IC. Supply ng vertical IC. Ibig sabihin, kapag kumpleto na yung supply, nagana na yung TV. Okay na po yan. Okay. Pause mo muna. Ang galing. Yan. Pag nag-line to line, mula dito hanggang doon yung pag-check. Ang tawag sa pag-test ng continuity. Continuity check. Yung pag-check niya, pag line to line. Yung isa doon, yung isa dito.
Para malaman mo kung konektado ba siya doon. Kailangan mag-buzzer to. Wala yung kuryente. Sige, wala nang. Ayan. Ayun. Dapat may tumunog dyan. Wala. Kabila. Dito sa kabila. Okay. Ibig sabihin, mula dito hanggang doon, good yung isang line. Yung kabila naman. Hindi, yan Ito. yan. Inikot ko lang. Ayun. Ibig sabihin, meron din. Ibig sabihin, mula sa cordon yung problema mo. Andiyan sa circuit. Diba? Ano sunod mo na i-check kapag walang power? Yung line mo, pumasok dyan, dumaan siya sa switch. Ito yun, yung kanyang power switch, diba? I-check mo ngayon yan kung good siya. Yung ano niyan, single pole double throw yan. Single pole double throw. Pag pindot mo niyan, dapat connected yung magkabilaan na pagano. Dapat mag-buzzer yan pag tinest. Sige, on mo. On mo muna yung switch mo. Wala pa namang supply. Ito. Tsaka, Yung baba niya. Ito. Yan, apat lang naman pa. Sige. Yan, ibig sabihin, good yung isang line niya. Kabila naman. Ayun, ibig sabihin, good din. Ibig sabihin, walang problema dito sa switch mo. Papunta ka na doon. Diba? Pero bago ang lahat, bago Walang problema yung mag-check switch ng ay mga paano mga pyesa dyan, alamin mo muna kung may supply itong filter. Kasi pwede kayong makuryente dyan kasi merong 300 volts. Kailangan lagi nyo i-check yan. Yan, ito, tutukan mo to. Yung pula, dito sa positive, yung itim dito. Connecta rin mo yung tester mo. Connecta. Yan. mapasitig dito sa nanay. Dapat wala kang masukat dyan. Yun, meron 30 volts. Ibig sabihin, mababa lang yan. Kahit hawakan mo yun, Yung natira. hindi ka makuryente. Kasi 13 na. Pero pag 100 plus, pag nadikitan mo yan, makukuryente ka. Kanina mataas eh. Oo. Ibig sabihin, okay na to. Diretso ka na dito kasi ito. Pag galing switch, dadaan dito, papunta dito. Dito na yan tumagos. Ito sa dalawang line. Dito. Okay na po. Ay, meron na. Saksak natin ngayon para mabilis natin malaman kung good siya o good o hindi yung mga dinadaanan niyan. Kailangan nakasaksak ito. Saksak natin, no? Yan, dapat pag nagtitest kayo, mag-iingat na kayo kasi yung supply niya. Yung mamoy. Ha? Yung pintik mo sa pangila. Wala. Okay, hawakan mo yung tester mo. Yan lang, ha? Hindi pa na naka-on. Tutok mo dito sa dalawa niya, black tsaka white. Dito po yun. Kahit saan? Ay. Basta AC, kahit baliktaran pwede. Huwag kang dumikit yung kamay mo. Huwag kang dumikit. Saka dapat nakadiin na yan. Yan. On natin na. Yan. Ilagay mo yung tester mo sa AC kasi AC yung sinusukat mo, di ba? Dapat may masukat ka dyan ng 220 volts pag ni-on natin. Huwag mong galawin, baka ma-short. 232. Ibig sabihin, yun yung supply na pumasok dyan. Ay, ilaw ba? Post mo muna. Okay. Ayun, di ba may supply ka dito? Yung supply mo, pumunta dito, yung isang linya. Tapos yung isang linya naman, dumaan siya ng fuse, di ba? Yun nga yung check mo. Ilagay mo dito yung isang linya mo. Dito. Yan. Dapat huwag gumalaw para hindi ka maka-short.
Tutok mo dito ang isa. Dito pa. Pumasok siya dyan, di ba? Sige, digit mo. Yan, meron kang 232. Ngayon, after niyan, dadaan ng fuse. Check mo after ng fuse. Dito. Wala. Apo. Ibig sabihin, may posibilidad na sira yung fuse mo. Ngayon, ang gagawin mo, papalitan mo yan. Kapag nagpalit ka ng fuse, dapat kapareho ng ampere. Halimbawa, nakalagay dyan 5 ampere. Dapat 5 din ilagay mo. Kasi pag low rated siya, halimbawa, nagpalit ka ng 3. Pag sinaksak mo yung pag-on mo, putok agad yun. Kasi low rated siya. Hindi siya tugma doon sa amperahe. Yan. Palitan natin itong fuse. Nilagyan ko lang para dito. Yan, lagay mo dito sa dalawang fuse. Hindi po magkabalik. Yan. Okay na yan. Tapos, test na natin yung TV. Titignan natin kung magpapower na siya. Okay, saksak na. On mo siya. Wala. Nawala. Wala. Saksakan.